mga feeding bottles ni Zayda. Yan si Zayda, nung pagdating namin dito, sobrang ano yan. Sobrang clingy, iyak siya ng iyak. Pero ngayon, well-behaved na siya. Very mabait na. Pero syempre, for protection pa din, meron kaming ano dito, gun, baril. Hello everyone, welcome to our channel. Welcome to Zayda's Mama and Dada's YouTube channel. So ayan, kakagising lang namin ng aking baby. Wala pa rin si Love, ang dada ni Zayda, dahil nga nagwo-work siya as a trucker. Hindi ko sure kung uuwi na siya bukas. Pero most probably yun, bukas. Andito na siya. So this is our morning looks like pag bagong gising. Yan. After ng daylight saving time, medyo late na kaming bumabangon. Normally mga 7, pupunta na kami ng living room. Pero ngayon, nakakatamad na. 9 p.m. ay 9 a.m. Tsaka kami nagpupunta sa living room. Right, baby? Say hello. Hello to everyone. Say hi to everyone. Ayan, ang likot-likot na niya. Diyos ko po. Say hello to everyone. Hi, everyone. Say hi, everyone. So, andito pa kami sa aming bedroom. So, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan, siyang ganyan. Anong tawag dyan? Slope. Kasi normally, mga houses dito, pag may second floor, may slope na ganyan. Dito sa Connecticut. I'm not sure sa ibang state. Tapos yan, made of wood siya. Kasi nga, sabi ng aking, ay, what are you doing? Sabi ng mother-in-law ko, mas maganda daw yan for insulation. Kasi nga dito sa Connecticut is, pag winter, sobrang malamig. Malala ang winter dito. So, ayan. It's either yung mga bahay is made of wood or made of brick. Oh my God, the baby got stuck. I got stuck, baby. Did you get stuck? Ayan, kung makikita nyo dyan sa aming wall, para ng bahay ng ninja itong aming bedroom. Kasi ang daming collections na sword ng aking husband. Ayan, meron pa doon sa kabilang side. Sabi ko nga sa kanya, this is not just your room. Parang hindi na room ng babae din yung aming bedroom. Kasi nga puro sword. Ayan, so ayan. 1, 2, 3, 4. Tapos dun sa kabila, meron din. Pakita ko sa inyo. Ayan yung iba niyang mga sword. 1, 2, 3, 4. Meron pa doon. 5. Tapos meron yung, hindi ko alam yung tawag dun sa parang hook na yun. Sobrang dami. Naku, umiiyak na si Zayda.
So, tapos na ako maglinis dito sa room. Punta na kami sa living room para pakainin si Zayda. And it's currently 9:19 AM. So, yan ang weather sa labas. Sunny dahil spring na. Ang dumi ng ano namin. Window. Pagbalik ni Richie bukas, maglilinis ako ng window. Kasi mahirap maglinis pagka yung as in deep cleaning or yung masinsinang paglilinis pagka wala akong kasama. Kasi last time, nahulog to si Zayda sa bed. Takot talaga ako. Kasi iyak siya ng iyak. Buti na lang okay naman siya. Hi, baby. Are you reading your books? Will you be like Dada who loves book so much? Would you be a novelist as well? Gusto ng Dada niya maging novelist din. Author din siya. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ang aking husband, aside from being a trucker, is a novelist. Novelist. Ano ba? Novelist. Whatever. Author. Writer. Nagsusulat siya ng mga books. Meron nga siyang book ngayon sa yung bago niyang release na book is called Black Cat Sunrise. Available yan sa Amazon. So, mga gusto pong bumili ng books or mahilig magbasa ng mga books na horror or ano ba yung tawag dyan? Yeah, mga horror. You might consider looking into his book. Available yan sa Amazon. Lalagay ko yung link sa description field ng aming video. And yung title, nag-mention ka na ba? Black Cat Sunrise. Name of author is Richard Rose. Right, baby? What's this? Look at that. Ayan, punta na kami sa living room para pakainin ko na to si Zayda. At medyo fussy na siya. Andito na kami sa living room. So, ito yung mga books na sinulat ni Love before. Yung iba dyan, binata pa siya. Di pa kami nagkakakilala. Sa pagkakaalam ko, lahat na available sa Amazon. Pero itong, yan, Black Cat Sunrise by Richard Rose. Yan yung pinaka-latest na book na sinulat niya. So, again, please support his book if you are a book lover. Maganda yan. Pinaghirapan niya talaga yan. Kahit na nagta-tracking siya, gumagawa siya ng time para makapag-sulat ng kanyang book. Passion niya talaga ang pagsusulat. Independent author siya. Nakakalungkot nga lang kasi hindi siya yung konti lang nakakaalam ng books niya and ayun, konti lang din naman yung bumibili. Pero sa kanya okay lang yun as long as nagagawa niya yung passion niya. Happy na siya. Ayan. Black Cat Sunrise, Richard Rose. Tapos na akong maglinis. Ano na naman, hugas naman ako ng mga feeding bottles ni Zayda. Yan si Zayda, nung pagdating namin dito, sobrang yan. Sobrang clingy, iyak siya ng iyak. Pero ngayon, well-behaved na siya. Very mabait na. Kahit iwanan ko siya dyan sa kanyang
high chair, manunood lang siya. And yan, di siya iiyak. Kaya super thankful naman ako. Hi, baby! Zayra! Ayan o. Favorite niya yan si Miss Rachel. Sobrang helpful sa akin yan ni Miss Rachel. Kasi nagagawa ko yung mga dapat kong gawin. Kahit iwan si Zayra dito sa high chair, kagaya ng sabi ko kanina, basta nanonood siya kay Miss Rachel, okay na siya. Ang mahirap lang dito kay Zayta ngayon is pagka chini-change ko yung diapers dahil nga nag-start na siya and mag-crawl. Ang likot-likot na niya, ang hirap mag-change ng diapers. Tapos ayaw din niyang ipapatrim yung fingernails niya, kaya yan oh. Nagkakaroon siya ng scratch sa face. Tapos dati ano din siya, mahilig siya sa rice and vegetables. Ngayon ayaw na niya, mas gusto niya na ang fruits. At saka Cheerios. Nahihirapan na ako nung i-feed siya ng rice. Nawawala na ang kanyang pagka-Filipina. Tapos yun si Richie, yung husband ko, mahilig din siyang mag-gitara. Ayan. Isa sa kanyang mga guitars. Diba? Ano na siya? Trucker, musician, ninja, and novelist. Saan ka pa? Ito yung aming empty room. Napakita ko na to sa inyo before sa aking mga vlog kung napanood nyo na. Or kung nakasubscribe kayo sa amin and nanonood kayo ng vlog. Ayan yung empty room namin. Gagawin namin tong room ni Zayta. Pero for now, since mag 11 months pa lang siya, hindi pa namin siya hinahayaan mag-isa matulog. Natatakot pa kasi ako. Ayun yung aming monitor. May baby monitor din sa kabilang room. So, for now, dito nagta-tai chi si Richie. Tapos, yun yung kanyang amplifier sa kanyang electric guitar. Yan. Pag andito siya. Pero bihira naman niya itugtog yan kasi nga maingay. Ayan ang kapitbahay. Sa apartment kami nakatira. Tapos, minsan dun kami sa, bahay ng, yung isang bahay ng parents niya, napupunta kami dun. Dun sa kanilang property. Yun yung nasa, in the middle of the forest. Yan ang Dollar General. Parang hindi siya kita. Wait lang. Ay. Hindi ko alam. Hindi siya maana ng camera. Phone lang kasi ang ginagamit ko. Wala naman akong professional camera na ginagamit. So, ayan. Hindi ko alam kung kailan namin start na nagkaroon si Zayra ng sarili niyang room. Siguro pagka mga 1.5 year old. Hindi ko pa sure. Ito yung closet dito. Ayan. Andito ang mga luggage ko from the Philippines. Luggage namin ni Zayra. Yan lang yung dala kong luggage. 3 lang. Tapos yan yung gown ko. Nung nag-civil wedding kami nila. Once lang nagamit. Pero mura lang naman yan. 3,000 ko lang yan. Pinagawa. Kasi diba civil wedding lang naman. Yan. Tapos, meron pa siyang isang guitar doon sa living room na may apakita ko sa inyo. So, ito na yung aming bedroom. After ko linisin. Parang hindi naman masyadong nalinis. Magulo pa din. Iniisip ko pa kung paano ko siya mas maayos. Tsaka yung curtain, paano ko siyang palitan. Ng, magmamatch dito sa aming comforter and bedsheet. Tapos kung mapapansin nyo, meron dyan mga unan kasi si Zayta dun siya sa gilid. Pagka kaming dalawa lang dun siya sa gilid. Maski 3 kami ni Richie. Eh, merong spot dyan eh. Merong space dahil nga dito. Ganito. Tsaka yung sa heater. May space dyan.
minsan na-stuck si Zeta. Baka mahulog siya. Actually, nahulog na siya dyan. Pero yung nakatayo. And masaya pa siya na nandun siya, na-stuck siya dun sa gilid. Kaya nilalagyan ko ng pillow. Tapos yan. Ayan na yung kanyang mga sword. Sabi ko nga sa kanya, pwede bang sa isang part na lang ng bedroom mo ilagay yung mga sword, hindi yung nakakalat siya dito sa buong bedroom. Yun pa yung iba. Sabi niya, no. Well, di ko alam kung ba't hindi nagfo-focus yung Dollar General. Anyway, baka mamaya mag-check ko yung mail. Meron ba kaming mail? Tapos itong aming washing machine, minsan nagli-leak siya, minsan hindi. Pero most of the time nagli-leak, kaya nakakainis kasi yung tubig kakalat dito sa floor. Di nga namin alam kung bakit ganun. Minsan nagli-leak, minsan hindi. So, papacheck pa sa plumber. Pero, yung sa, ang tawag dito, yung landlord, I think yung mag-shoulder ng expenses. Malaki yung ano namin dito. Malaki yung aming bathroom. Pakita ko na rin to sa inyo. Magulo lang. Ayan siya. Yun yung paliguan ni Zina. Ayan yung isa niyang guitar. Yan yung madalas niya ginagamit, acoustic guitar niya. Ay, acoustic guitar ba yung tawag dyan? Mas madalas niya yung ginagamit kaysa sa kanyang electric guitar. Tapos, ito naman yung kanyang, kalimutan ko yung tawag dyan, shakuhachi ba yan? Para siyang flute. Yan yung gustong-gusto ni Zayra pagka piniplay ng dada niya. Sounds like a flute. Tapos sa ngayon, dahil spring na, most probably, bihira na kaming, well, gumagamit pa rin kami ng space heater, electric heater. Kasi mas convenient sa amin tong electric heater. Kesa dun sa, ano ba to, propane heater na built-in dito sa apartment. Mas mahal kasi. Pero mahal pa rin yung ano namin, electricity namin, nasa $300. Yan, ganyan, $300-$350 per month. Pero mahal daw kasi talaga ang electricity dito sa Connecticut. So yan yung isa naming space heater dito sa bedroom. Pag napansinin yung aming floor, hindi ko alam kung bakit hindi pinapalitan ng landlord yung floor dito. And ito yung isa. Ayan. Tapos meron din isa dun sa room namin, may isa dun sa kabilang room, tapos meron din dun sa bathroom. So pag pinapa-warm ko muna yung place, naka-max siya, pero later ano na yan, naka-low na. Dahil hindi naman na siya ganun kalamig. Tapos may mga nagtatanong sa akin kung hindi daw ba ako natatakot mag-isa dito pagka wala si Richie, kasi diba, tracker siya for minsan 4 to 5 days. Wala siya, kaming dalawa lang ni Zayra. Actually, sabi nila, iyak si Zayra, safe naman daw dito sa town kung saan kami nakatira sa Connecticut. Yun ngang parents niya, andun sila in the middle of the forest, okay naman lahat. Pero syempre, for protection pa din, meron kaming dito, gun, baril. Andyan siya, tinuruan niya akong kung paano gumamit. So if in case of emergency, diba, I can protect myself and I can protect my baby. Pero hopefully wala namang mangyaring hindi maganda. And so far, okay naman. Kaya ayun, okay naman kami dito. Safe naman siya. Safe naman tumira dito sa town na to. Tapos binigyan pala ako ng mga in-laws ko ng vegetable soup. Pinatid nila dito kahapon. Lapit lang naman kasi sila dito.
10 to 15 minutes away or 5 to 10 minutes away. Basta malapit lang. Kaya madalas andun kami. Ayan, vegetable soup. Ito ang aking breakfast. Baka lunch ko na din kasi ang dami. Kung naman mauubos. Magaling magluto yung aking mother-in-law. Tsaka mababait yung mga in-laws ko sa akin. Feeling ko mas mabait pa sila sa akin kaysa kay Richie. I mean, kasi napapagalitan nila si Richie. Pero parang normal naman yun na ganun, di ba? Nung una, kinakabahan ako kasi, di ba? Since iba silang lahi, mga puti, baka hindi ko makasundo or what. Pero sobrang bait nila. Sobrang caring. Tapos si mother-in-law ko lagi nagtitext sa akin kung okay lang ba ako, kung meron ba akong kailangan. Ayun. Minsan dinadalahan niya ako ng fruits. Kaming dalawa ni Zaira, dinadalaw niya kami dito. Kaya yun. Super okay naman. Iniinit ko lang siya. Tapos yan ang aking kakainin. At least di na ako magluluto. So, ayan lang. Papakainin ko na si Zaira. I-end ko na yung video dito. Please, again, support the book of Zaira's Dada and my husband. Yung new released book niya na Black Cat Sunrise. Available siya sa Amazon. And we would greatly appreciate that kung if you are going to look into that. Hindi naman kayo magsisisi kasi maganda yung book. So, iyon. Ayan lang for today's video, guys. Thank you so much for watching Zaira's Mama and Dada's YouTube channel. See you again soon. Say bye-bye. Bye-bye. Bye.